Hello everyone! Welcome to my channel again. Nandito na naman ako guys. Saluhan niyo ako sa aking lunch today. Ano to dito sa bahay. Parang ako na lang lagi mag-isa pag laging iwan ko this few weeks. Laging umaalis yung amo ko. Kaya lagi akong naiiwan sa bahay. Maganda kasi nagagawa ko yung mga trabaho ko ng madalian. Tapos kaso lang, parang naano din ako. Parang na-bored ako, nalungkot ako talaga. Yung, iwan ko ba? Dahil lang siguro sa daming problema, pang ganun. Kaya, samahan nyo muna ako guys. Ako'y magla-lunch today. Ang aking lunch today guys is adobong baboy at saka may konti akong gulay at saka rice. So, kain muna tayo. Ako'y nagutom, galing akong kaluntong. Naghatid ako ng baon ng lunch ng aking mga alaga. Kasi yung mga alaga ko, hindi yan nagbabaon sa umaga. Kailangan mainit pa yung pagkain nila, kaya ang ginagawa ko kahit malayo, ang inaano ng amo ko sa akin, magluto ako tapos ihatid ko doon. Kaya araw-araw akong umalis ng bahay. Araw-araw akong nagbabiyahe. Kaya araw-araw ko din naiiwanan yung mga trabaho ko dito sa bahay na di ako magkanda o gaga pagkadating ko. Buti na lang ngayon, hindi ako magluluto ng ng pang-dinner kasi nung nasa sasakyan ako, nag-message sa akin yung amo ko. Sabi ko, ala, nakalimutan ko palang manghingi sa'yo ng pang market na pera. Tapos sabi niya, mag-barbecue na lang tayo mamaya. Kasi may karne kami ditong barbecue, pang barbecue. So, yun na lang ang namin. Malapit na pala matapos ang 2023. Panibagong taon na naman, panibagong taon ang bubunuin dito sa Hong Kong. Malapit na din matapos yung contract ko. Next year, matatapos na yung kontrata ko. Hindi ko pa alam kung i-renew nila ako, pang 5 renew ko na sa kanila. Siguro magtatrabaho pa ako hanggat matapos yung college kong anak sa nursing. Pero pag hindi na ako i-renew, mas maigi, mas gugustuhin kung hindi nila ako i-renew. Magpapagod na din ako, uwi na ako. Hindi na ako maghahanap ng ibang amo. Sana hindi nila ako hindi nila ako i-renew. Kasi dito sa Hong Kong guys, kapag more than 5 years ka na sa kanila, tapos sila yung hindi na mag-renew sa contract mo, meron kasing law dito na may makukuha ka sa kanila. Malaki yung makukuha mo. Yung tinatawag nila dito na long service. So, ako kasi, pag natapos ko itong contract ko sa kanila, 8 years na ako sa kanila. So, malaki-laki na yung makukuha ko. Kung sila yung maghindi na. Ang problema lang dito sa loan na yan, kasi kapag ikaw yung naghindi, wala kang makukuha. Swertihan na lang kung mabait yung amo mo na ibigay pa rin sa'yo yung mo, yung long service mo. Ganun dito. Kaya sa sitwasyon ko, mas matutuwa ako kung hindi na nila ako kasi automatic ibigay nila yung yung long service ko.
Yun talaga yung pinag-pray ko na kusa nilang ibigay sa akin kapag ako na naghindi. Yung pinagdasal ko talaga. Kasi malaki-laki din yan eh. Sa tagal ko ba naman sa kanila. Naiyak nga ako nung nakita nyo ba yung nag-trending na post na piloto na anak siya ng Sri Lanka, tapos 30 years nagtrabaho yung Sri Lanka, tapos pag uwi niya sa kanila, anak pala niya yung piloto ng airplanong sasakyan niya. Grabe, kaiyak ko nun. Talagang naiyak ako. Natouch ako dun sa story. Yung tayong mga nanay ba na nandito sa abroad, pinangarap din natin na naiyak ako. Pinangarap din natin na ganun ano. Napagod na talaga ako dito. Pero kailangan ko pang magtrabaho. Kasi may dalawa pa akong college. May mga trabaho naman din yung dalawa kong anak. Tumutulong din naman. Pero meron din silang mga ano kasi yung isa kasi may asawa na. Tumutulong silang dalawa sa akin. Kaso lang hindi mo maobliga talaga na yung lahat ng gastusin kasi may sarili din silang buhay. Ayoko namang iasa sa kanila. Kaya ang inaano ko na lang, magtatrabaho ako hanggang matapos yung bunso ko sa nursing. Yun na lang. Pinagdasal ko na lang talaga magkaroon ng yung kalusugan natin ba. Kasi hindi na tayo pabata. Tumatanda na tayo. Ang dami na ding iniinda sa katawan. Yung mga andyan sa Pilipinas, gustong makapunta sa abroad. Pero tayong nandito sa abroad, pangarap natin maka-uwi ng Pilipinas at makapag-for food. Pero nung hindi pa natin naranasan yung buhay abroad, talagang pinangarap nating makapunta dito.
Nakakamiss kumain ng ano, yung tinulang isda na talagang yung preskong-presko. Iba kasi dito, bumili ako ng isda dito kahit presko naman, pero nung niluto ko, iba pa rin ang lasa. Iwan. Hindi na ako ulit ng tinula talaga. Nakakamiss yung ano, yung tinula din sa Pilipinas. Dito kasi kahit nakikita mong buhay, pag niluto mo, pero parang may amoy, siguro na-stuck na yan sa tubig ba, na yung tubig nila dyan na ginagamit na para manatiling buhay yung isda. Ewan ko ba, iba pa rin yung lasa, oy. Kaya, nakakamiss, namimiss ko yung ano. Sakit ang ulo ko, guys, sa totoo lang. Sakit. Kanina pa to. Sakit. So, ayan na. Natapos ko na itong aking lunch. Thank you sa pagsama sa akin habang ako'y kumakain. Saka sa hindi pa nakakapag-subscribe, please click like and subscribe. At saka pakiclick na din yung bell all para magiging updated kayo sa mga upcoming videos ko pa. At wag na magkalimutan na salubungin ang umaga na isang magandang ngiti at isang taimtim na panalangin. Bye-bye. God bless everyone. This is Gwen Teresa. Bye-bye.